Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Until Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita ni mo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron do na mo'y compilation kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din Og ang katapusan nga gusto ni promote mo ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikod. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo na atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong pagbadbaron, atong isaysay sa yanong nga pamaagi, ang nahanay natong leksyon karon nga semana gikan sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa imong mga pagtulunan gibilin kanamo. Aron aduna kami giya sa among mga desisyon kinabuhi. Ug kami makaandam nga kung may mga kapakyasan dili kini mo'y katapusan, kay mo sab kining naagyan samtang dinhi pa ikaw sa yuta. Balang Espiritu, pasabta kami sa imong mga pulong. Aron malamdagan ang among kasing-kasing ug ang kanunay namong pagabuhaton pabor o gaalangayon sa among Ginoo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, atangin ninyo ang atong video interview. Dito na ako ibutang sa dugang katinawan. Dito sa video interview, ako lang iuna-una ninyo, may usa nato katig paminaw nga aksidente lang yun nga naka-open sa atong YouTube channel. O gikan ni adto ani gyud sa mobulag. 5 years na niyang sinubaybay sa ato nga programa. Ang tulo ka programa iya gyud nang gipaminawan matag semana. Ugo niya naaghat siya sa pagpangita
sa atong simbahan. Busa, nakakaplag siya sa atong simbahan. Ug unya, 5 years na pud niya nga nag-attend sa mong simbahan pero wala pa yung desisyon nga iyang nabuhat. Apan ni atong miaging Sabado, kay naamag ko'y appointment sa maong dapit. Nag-chat ang maong listener nato. Pastor, finally, nakadecide ako nga magpabautismo kanimo. Busa mga kaigsonan, doon ako interview nga gibuhat ug ako ning i-feature dito sa dugang katinahon. Please, subaybay mo na ini. Kay kamo nga tigpaminaw, kamo nga mga supporters, bunga kini sa atong pagpangabudlay sa pagpadayon sa atong ministry. Karon igsoon ang ato nga topiko, mga milagro sa palibot sa lake. Ang usa nga title, Milagro palibot sa Sea of Galilee. Igsoon kanang Sea of Galilee actually Water of Galilee. Kay lake man na siya, di man na siya parat. Ang teksto atong makita sa Marcos 19, 5:19. Og si Jesus wala mutugot sa maong tao nga mulakaw. Apan, si Jesus mingon kaniya, umuli ka sa imong pamilya o sa imong mga higala. Sulti sila mahitungod unsa gibuhat sa Ginoo kanimo. Sulti sila unsa ang mayong gibuhat sa Ginoo nga naluoy diha kanimo. Kinig nga teksto, ang background ani katong nayawaan nga tao. Nagiabog ni Ginoong Hesus ang libo-kalibo ka mga yawa nga espiritu. Og sa diha nga naayo na kini mong tawhana, mihangyo ni Ginoong Hesus magtutudlo, pwede ba ko nga mukuyog nimo? Ingon ni Ginoong Hesus, ayaw, muadto ka sa imong lugar. Sulti ang imong mga parente, imong pamilya, giun sa ikaw, pagtabang sa Ginoo. Si Ginoong Hesus, ang iyang ministeryo, mas daghan na gamit niya nga panahon sa palibot sa Lake of Galilee. Daghan ang iyang mga panahon niya. Kining lake sa Galilee, 21 kilometros ni ang iyang gilayon. Ang iyang length, 21 kilometros. Dan iyang gilapdon, 13 kilometros. 21 paingon ngadto, dahil ang bukad, 13 kilometros. Mo ni ang gidakon sa Lake of Galilee. Mo ni pinakadako nga lake sa maong nasod sa Israel. Og daghang mga tao nga nagkinabuhi sa palibot sa lake ingon nga mangingisda. Ang Marcos 4 mao kini ang record sa biyahe ni Ginoong Hesus og siya mga disipulos nga mitadla sa lake paingon sa lain nga baybay. Ug unya dito sa laod nagkasugat sila og makasug na bagyo. Apan si Ginoong Hesus iyang gipahunong ang bagyo og mga balon. Ang Marcos 6 record kini nga si Ginoong Hesus milakaw sa tubig paingon ngadto sa sakayan din didto ang mga apostoles. Dayon nga ay gi-insert ani nga mga paghitabo. Ang paghitabo sa palibot sa lake dunay mga milagro nga gipang-insert ni Marcos nga panghitabo dili sa lake kung dili sa yuta. Misulti si Marcos mahitungod sa unang pagpadala ni Jesus sa iyang mga tinunan ngadto sa kalinlaing mga dapit. Ug kini nga mga istorya mga kaigsuonan nagapakita nga si Ginoong Hesus dili ni ordinaryo nga tao. Gipahunong ang bagyo, gipapahawa ang mga daotang espiritu gikan sa tao, giayo ang babae nga 12 na katuig nga kanunay ga bleeding. Unya ang batan nga babae na matay iyang gipabakod. Dahil 5,000 ka mga tao iyang ipakaon sa tinapay, 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Dayon,
Milakaw siya ibabaw sa tubig. Kining tanan nga mga milagro nga gisaysay ni Marcos mga kaigsunan. Ang iyang mga tinunan ni Jesus nakasabot nga si Jesus dili kini ordinaryo kung dili siya anak sa Dios. Katong tanan nga nakita nga mga milagro. Balita, ang Marcos 4, si Jesus miadto sa sakayan. Dayon ang sakayan mo hinahimong entablado. Samtang mga tao na sa baybay, si Jesus tuwa sa sakayan. O nagwali si Jesus. Dayon sa Marcos 4:12, nanaog si Jesus gikan sa sakayan. O iyang gitudluan ng mga tao nga naa sa baybay, tibuok nga adlaw. Gikapoy si Jesus. Mibalik siya sa sakayan. Dito sa mga apostolis. Ug niya na katulog si Jesus dito ilalom sa sakayan. Ug sa naglawig ang maong sakayan. Nga si Jesus tuwa sa ilalom na tulog. Miabot ang makusog na bagyo. Mga dagkong balod. Bilampaso sa sakayan nga hapit na gayon malunod. Ang mga tinunan ni Jesus gipukaw siya. Ug sa pagtindog ni Jesus gipahunong ang bagyo og ang mga balod mikalma mga kaigsunan. Ang mga tinunan ni samot katingala sa ilang nakita. Dili ni tao nga ordinaryo. Gipahunong ang bagyo ug ang mga balod. Busang Marcos 4:35-41 gitawag kini mao kanang theophany. Ang theophany igsoon mao kini ang hitabo sa kinabuhi ni Jesus. Kaya pulong theophany, mga paghitabo diin ang Dios ug ang manulunda mipadayag sa tao. Ang paagi sa pagpadayag sa Dios o manulunda gitawag theophany. Adunay 5 ka mga bahin ang theophany, ang pagpadayag sa Dios o manulunda ngadto sa tao. 1. Ang Dios nagpakita nga adunay espesyal nga paagi aron iyang ikapadayag ang iyang gahom. Mangita siya pamagi nga ikapadayag ang gahom. Ikaduha, sa diha nga magkakita ang mga tao sa gahom nga gipadayag ang mga tao mahadlok. Ikatulo, og unya mga kaigsunan, ang Ginoo ang manlunda musulti ngadto sa mga tao ayaw mo kahadlok. Mo ni ang sulod sa pagpadayag sa tao o sa Dios o sa manulunda. Ang ikaupat, mao nga hatagan og espesyal nga mensahe ang tao. Adunay espesyal nga mensahe. Og ang ikalima, ang mensahe gidawat sa tao. Mao kini ang mga ang sa gitawag theophany, pamaagi nga ang Dios o kaha ang manulunda mupadayag sa tao. Muto ang mga lakang. Dayon mga kaigsunan, tanawa ha, di ba natuman kini nga mga paghitabo? Number 1, gipahunong ni Jesus ang bagyo. Mao kini ang pagpakita sa iyang gahom. So gipakita na, theophany gipakita sa mata sa tao ang iyang gahom. Gipahunong ang bagyo. Ugon niya, sa mga matao, nahadlok. Dayon, ang ikatulo, nagyo si Jesus, nganong nahadlok man mo? So, na igsoon ang reaksyon. Number 3, maong ang tao, nahadlok. Nganong nahadlok man mo? Okay? Pag-abot sa ikaupat, igsoon, maong nga ang mga tinunan ni Jesus na tingala kung kinsa gyud ni si Jesus. Ug kini nga pangutana mga kaigsuonan, nagapadayag ni atong ikalima nga sila midawat na sa mensahe. Nagpakita mga kaigsuonan ng tao nga nakakita sa maong mga milagro, natingala siya og kinsa kini siya, apan didto niturok sa ilang kinabuhi nga si Jesus usa ka anak sa Dios. Usa lang diha ang missing point tungod kay ni adtong theophany nga gipakita ni Jesus pinagi sa bagyo
Walay espesyal nga mensahe. Wala. Hinumduman na to nga si Hesus daghang mga sekreto siyang kinabuhi. Apan pasagdahan nato ngang mga tinunan mo'y mutubag. Sa ilang katingala, ngano ang hangin, ang bagyo, mutuuman ni Jesus. Ngano nga ang mga balod, mutuuman ni Jesus. Busa mga kaigsunan, kita nga nagbasa na yan ng mga milagro, makaingon usap kita sama sa mga apostoles nga si Jesus Ginoo. Siya anak sa Dios. Kining talagsaon nga panghitabo, mga milagro nga gipadayag ni Hesus, nakita sa atubangan sa mga tao, sa mga tinunan, mo ni lig-on nga mga ebidensya nga ang mga apostoles makahatag sa ilang konklusyon nga si Jesus anak sa Diyos. Morita sa Marcos 5:1-20. Ang tao igsoon nga nayawaan. 5,000 ka mga espiritu sa yawa. 5,000 ka espiritu sa yawa. Mao nga kining tawhana nigpuyo sa sementeryo. Way kauban. Nagsamad siyang kaugalingon. Magtiyabaw magabi. Walay kusog sa tao nga makapildi nining nayawaan nga tao. Bisag kadina ug unsa pa diha mga pusas, mga bugto, mga kaigsunan. 5,000 kadaotang espiritu ang naa nining tawhana. Apan sa diha nga si Hesus miadto doon ning dapit nagaingon mga kaigsunan sa Marcos 4:5. Ug sa nakakita siya katong tawo nga yawaan sa layo pa, midagan siya paingon ni Jesus ug misimba siya nga tubangan. Mihapa ni simba. Nayawaan ni simba. Nagpasabot mga kaigsunan nga kining tawo nga nayawaan, nakailaw nakasabot kinsa si Jesus. Nakabalo siya nga kini anak sa Dios. Panigsoon, inay nga mo padayon pagsimba ang mong tao nga nayawaan, ang tingog sa yawa nagdahungog sa makusog ug dayon, ayaw ako hilabti. Pasagdahi ako. Kita mo na, ang kusog na tingog mo'y matigbabaw sa yawa, mga kaigsunan. Busang espiritu sa yawa nagingon, ayaw kong hilabti. Ayaw kong papawa nga dapit. Pasudlan na namin dito sa panon sa mga baboy. Ang panon sa mga baboy, 2,000 kabuok nga baboy. May sulod ang espiritu nga 5,000 ka daotang espiritu, kulang ang baboy mga kaigsunan. So nagpasabot na yung mga baboy nga tagduha, tagtulo ka mga daotang espiritu. O milukso pa yung tubig, nangamatay. Now, hinumdumin ninyo ayaw ninyo ni gamitang nga teksto nga ang baboy mahugaw. Tungod kay dito ni sulob. No. Wala pa mo sulob ang yawa, daan ang hugaw ang baboy. Timan ninyo na ayaw na gamitan niyo nga teksto. So, igsoon, hunaw-hunaw ni mo, ikaw ang tag-iyas pigiri. 2,000 ka baboy ang nangamatay? 2,000 ka baboy ang nangamatay? Nganong moingon man ang atong leksyon, nga 5,000 ka mga daotang espiritu ang misulod din ng tawhana. Tungod kay gipangutana siya, kasi mong ngalan, legion. O ang legion sa military, 5,000 mga kaigsuunan ka mga sundalo. Grabe, igsoon. Dila nga alang yun ning yawa. 5,000 ka mga daotang espiritu. Unya, kining tao nga nayawaan, ibase nato sa tugon, physically, hugaw siya. Nga naman, nipuyo sa sementeryo. Ug sumala sa numeros 19:11, ang tao dili ka makahikap sa mga patay. Bisag mga bukog, kaisipon ikaw nga mahugaw. Sunod, nagdugo tungod kay nagsamat siyang kagalingon. Pag moawas ang dugo, mubagtok na sa mong lawas, Leviticus Kapitulo 15, hugaw ka nga tao. Ang ikatulo, didto ni sulob ang daotang espiritu sa yawa nga otro pong hugaw. Sumala sa Leviticus 11:7. Super kahugaw ning tawhana, mga kaigsunan. Busa kinigsoon nga milagro
nagiabog ang kumil ka mga dotang espiritu, mao kinang hulagway sa dakong gubat sa maayo batok sa dautan. Busa, gisugo sa Dios ang 5,000 ka dotang espiritu, ug miadto sa mga kababoyan ug nangamatay ang baboy. Ang tag-iya sa baboy igsoon nawad ang kwarta sa mong katidad. Plus iya pang mga trabante, wala trabaho mga kaigsunan. Mo hinungdan nga mga tao ni hangyo ni Jesus, hawa na lang diri. Hawa. Di papawa si Jesus. Delikado, mahuruting mga baboy diri. Apan mga kaigsunan sa daya kami, hangyo ang tao nga nayawaan nga karon buutan na gyud kayo. Nagbisti nagmaayo. Linaw nagpangunauna. Mimon ang tao magtutudlo. Pwede ba mukuyog ako kanimo? Nakita ni sa mga tao sa syudad. Kay nagbalita nga mo ng tao na yawa na ayaw ni ato dito ni dugo. Ni hangyo ang maong tao nga naulian. Pwede ba ko mukuyog ubang kanimo? Pa si Jesus nagingon ayaw kuyog na mo. Muli ka sa imong dapit. Sulti ang imong mga higala, imong pamilya, o ubang mga tao, may tungod ka na ko. O gabarang kasulatan na yun, daghan ang mito. Ning tao nga nayawaan ka dito, nga karon maayo na. Karon igsoon, doon ay laing hitabo. Si Jairus o sa ka-leader sa mga Hudiyo. O kining mga leader sa mga Hudiyo kasagaran nini, dili makikigala kag Jesus. Apa niya si Jairus, nakadungog sa milagro nga gibuhat ni Jesus. Wa siya mahimo. Kayang anak nagsakit, anak na babae nagsakit. Busa ni hangyo si Jairus kang Jesus nga moadto silang balay aron ayuhon ang iyang anak. Og si Jesus miadto sa balay ni Jairus aron ayuhon ang anak nga babae. Apan samtang ni bakta si Jesus paingon sa balay ni Jairus, laing istorya na pinahitabo. Niya'y babae nga nag-bleeding og 12 na katuig. Nagmasakito. Nihikap sa biste ni Jesus. Og diha-diha, naayo ang mong mababay. Og nag-ingon si Jesus, kinsay naghikap kanako. Naayo diha-diha, paghikap lang. Ang babae harabang hadlok. Nga nahibalaan siya nga nahikap. Abi niya masuko si Jesus. Apan si Jesus wala masuko. Naayo ang maong babae. Busa si Jesus humanga na ayo ang maong babae ni padayon sa balay ni Jairus. Pagabot niya dito mga kaigsunan, ang bata ni Jairus wala na kinabuhi. Daghanang naghilak katong gitawag mga mourners mga kaigsunan. Apan ang yun si Jesus wala ni mamatay. Natulog ra ni. Perting pangatawa sa mga professional criers, mga kaigsunan. Katong mga sinuhulan nga muhilak bitaw sa patay. Perting kubahakag ko ta, nausa na ba ni? Usa wala mamatay ng patay naman na. Nganong miyo siya nga natulog. So gipapahawa ang tanang mga tao dito sa kwarto. O si Jesus lang na nabilin. O gigunitan ang kamot sa batanon nga babae. O mingon si Jesus, Talitha koum. Ambot ipasabot, babae, tumindog ka. Ang punong talitha sa Aramaic, nagpasabot, literally, nating karnero. Kasagaran na itong panahon na, ang mga tao, pagpalangga kayo nila kining bataan nga babae, gitawag nila dalam. Talitha. Sa ito papalangga yun nila, murag nating karnero, mga kaigsunan. Ugon niya sa diya nga nibakod ang maong batanon. Niingon si Jesus, ayaw ninyo gisaba o sa inahitabo. So nahigsuna, niya na po'y laing panghitabo nga di niya pasaba.